morning mga breeder. Long time no see. Yan. Bali ngayon magpapaligo tayo ng ating mga alagang manok. Ito yung mga late born natin. Yan. Buti gumanda yung panahon. Yun nga pala mga breeder, bago tayo magpaligo ng mga manok ay nagbibigay tayo ng Bitin Pro 357. Yan. Bali ipe-flex ko sa inyo yung mga manok ko dito. Yan. Ito ay isang Perfection Cross Gilmore. Yan. Ito ay napupusuan kong itira para gamitin ko sa national breeding. Yan. Liguan ko lang mga breeder. Yan. Ito mga breeder, yung isa natin paliliguan, yung ating late born. Yan. Isang Perfection Cross Gilmore pa rin. Yan. Yan. Mga breeder, ito ay napagalaw na natin at doon sa may hilig sa multiple. Ayan. Ito. Multiple talaga mga breeder. Pero maangat naman sila. Ayan. Bigyan na rin natin ng Bitin Pro 357. Ayun mga breeder. Ito naman po ay isang Claret Cross Pumpkin. Yan. Ito po yung Claret Cross Pumpkin. Yan po. Bandirado po siya. Yan. Bali yung mga Claret po mga kabreeder ay may isang tao pong kumuha. Ayan. Kinuha niya po lahat, pati yung mga cross. Bali ang available na lang natin dito ay yung mga cross pumpkin. Yan, saka Kelso, cross Perfection Gilmore, tapos straight Kelso. Yan, mga ganyan. May mga ilang sweater pa rin po tayo. Yan. Quality check. Yan mga breeder ng ating late born. Hey. Ito mga breeder, Perfection Cross Gilmore din. Yan. Grabe yung katawan nito. Pagaling na po yung kanilang mga pumos. Pinungusan ko po lahat yung mga crosses natin dito para madali na po ang pagpili. Yan. Bali, ilan lang naman po yung tinara kong broodstag, yung mga straight Kelso, tapos yung cross Gilmore sa Perfection. Yan. Konti lang po kasi konti lang naman yung kumukuha sa atin ng materyales. Yan. Yan. Gumanda rin yung buntot. Feather picking sila mga kabreeder kaya hindi ganun kaganda yung buntot. Pero umutay na pong tumubo ulit. Yan. Siya, liliguan ko na po ito at marami-rami pa kami liliguan. Ayan mga kabreeder, lumipat tayo ng pwesto kasi madilim doon. Yan ito. Perfection Cross Gilmore din. Yan. Dito ay lang to mga breeder. Yan. Quality check. Hop. Ayun mga breeder, ito naman ay Kelso. Medyo late yung buntot niya. Yan. Late yung buntot niya, hindi pa tumutubo yung iba. Yan. Magaling na po yung kanilang mga gupit. Ang kanilang mga haircut. Yan. Mga breeder. Quality check. Yan. Pasensya na kayo, medyo madumit. Gawa na ang talgong di nakapagligo. Tapos laging umuulan dito sa amin. Ayun mga breeder, meron na nga pala tayo ditong body. Kumuha na tayo kasi medyo nahihirapan na po tayo kasi inabot tayo ng late born, hindi tayo nakapag out agad, tapos nagbi-breed pa tayo ngayon. Kumuha tayo ng isang kabady natin dito para mas matutukan natin yung mga alaga natin. Yan. Pero maganda naman yung offer ko sa kanya. Doon sa magiging sisew na papalahi namin, 200 per head siya, tapos meron siyang sahod monthly. Hindi ganun kalaki mga kabreeder kasi liit lang naman yung manuka natin, wala pang 120 cord yung nakalagay dito. Pero magpaparami tayo ng manok ngayon kasi may target siya. Nag-iipon kasi siya, si Buddy nag-iipon siya para magkaroon siya ng puhunan kasi magtatanim ulit siya, kaya kinuha natin siya habang hindi pa tagtanim. Yung ating isang bloodline dito. Ayun mga breeder, ito naman po ay isang Claret. Bali pure po ito. Yan. Kumbaga yung pair na galing Bacolod na niregalo sa ating Claret, ito po yung anak. Ayan.
wine red, white pit, tapos ito po straight comb. Yan. Tapos hindi po sila matatangkad na manok. Saka ayan, kita nyo naman po. Iba po yung itsura niya sa ating mga sweater, sa ating mga Gilmore. Mga breeder, ito po ay pang-infuse naman po ito mga ganito. Yan. Bali, kaya po tayo nagbi-breed ng claret. Pinadadahin po natin ngayong taon na to kasi yung mga pulit at saka magiging tandang is gagamitin natin. Palalagyan sa mga sweater natin, sa ating mga sweater Gilmore, ayan, Perfection Course Gilmore, lalagyan natin ng claret. Magti 3-way cross po tayo na may laman na claret. Subukan po natin. Baka sakali dito tayo makakuha ng trophy sa mga big event ano. Ayun nga pala mga breeder, nag-champion tayo 2 hits. Ayan, naka-champion tayo. Pero sa mga big events, hindi pa po tayo kulang pa po yung ating paghahanda. Hindi pa po tayo makadali. Pero sisikapin po natin, utay-utay po. Kita nyo naman po dati, hindi po talaga tayo palaging sumasali. Kaya lang, di na po natin maiwasan ngayon kasi yung negosyo natin ay manok. Kaya kagipat na po. Kasama na po ng buhay pagmamanok natin yung mga exam na yan. Pero mga breeder, sa mga nag-uumpisa, hanap kayo ng financier kasi ako financier lang din yung nahanap ko. Ayan. Kasi mga breeder, hindi naman natin bulot bulsa yung inaano natin. Kasi wala tayong budget para sa ganon kasi wala naman tayong trabaho kundi itong manok. Yan. Yun lang mga breeder. Yan mga breeder. Ito. Ito ng kulay niya. Ongkan. Ito mga breeder ay pag hindi ako nagkakamali kasi hindi ko tanda yung marking eh. Sweater Gilmore na may Boston 3-way cross po ito. Pinungusan po natin kahit po siya ay pasado sa broodstag kasi 3-way cross po ito. Hindi po tayo nag-out ng broodstag na 3-way cross kasi kawawa naman po yung makakabili. Hindi naman po kawawa dahil sa sabihin ko po ay kung sinusunod natin yung bloodline, kawawa naman po yung bibili. Kung bibreed lang po sila para sa mga pangsali na nila, panglaban nila, okay naman po ito. Pero kung doon sa mga kagaya ko na breeder na pinapokus ko yung mga bloodline, hindi po to pwede i-broodstag. Pero pwede ito mga breeder, pwede naman. Ibanto nyo lang po doon sa mga bawa sweater Gilmore din, yan, pwede naman po. Pero yung kasabihin natin na maganda, gagawin natin broodstag, hindi po tayo ganun mga breeder. Doon po tayo sa bloodline, tapos yung appearance, yung galaw, tapos yung buto. Yan mga breeder. Kahit pasado to sa broodstag, hindi natin ginawang broodstag kasi 3-way cross. Ayan mga breeder, ito naman po isang golden boy. Hindi ko na po ito napungusan. Si ginabi na po. Straight breed po ito. Pero hindi ko rin po masabi kung gagamitin ko kasi nagagandahan rin po ako sa straight comb na ngayon eh. Ganda ng kanyang palong sa dulo, parang corona. Ayan mga breeder, kita ba? Yan. Text ko lang sa inyo. Late born po ito, mga late born. Ayan mga breeder, ito naman po ay Kelso. Ayan, medyo medium station lang to siguro. Ayan. Hindi siya kalaki ang manok. Itong ganito sukat nung isinali natin sa 2 hits. Ayun, Abair Kelso rin nga pala yung ating dalawang magkapatid yun eh. Abair Kelso rin po na yung nakalusot sa 2 hits no. Nag-champion tayo doon mga breeder. Yan. Gamit natin yung Abair Kelso. Yan. Mga breeder sa mga nag-uumpisa na pagmamanok. Ang bawang negosyo yung habol nyo mga breeder. Kailangan i-out nyo yung pinakamagagaling. No? Kung hindi naman kayo fighter, hindi naman kayo laban no. I-out nyo yung pinakamagaling. Saka yung pinakamaayos para yung mga buyer bumalik no? Kasi hindi naman kayo sasali
Kaya mainam na i-out nyo yung pinaka the best. Kumbaga sell the best, fight the rest. Pero mga breeder, pagka nag-uumpisa, marami talagang tanong sa atin ang mga kliyente natin na dapat natin talagang dapat laging sagutin. Kasi trabaho natin yan. Magtatanong sila kung magkano, anong bloodline, pwede makita yung galaw nila. Kailangan natin silang sagutin kung tayo ay nagninegosyo, dahil kung hindi natin sasagutin, hindi tayo kikita mga breeder. So kung bawas sabihin natin, ang kukulit naman ng mga buyer na yan, puro tanong, puro tanong. Sa 10 magtatanong mga breeder, sagutin nyo lahat. Sigurado kahit isa doon, may kukuha at may kukuha. Ano po? Pag po tayong maiinis sa mga kliyente natin na nagtatanong kung magkano, saan ang location, pwede ba kita yung galaw, sagutin lang natin mga breeder. Makikita nyo mga breeder, kahit hindi tayo kilala, makakabenta tayo. Yun mga breeder, ito po ay isang golden boy. Yan. Sensya na po kayo, hindi po kagandahan yung buntot kasi feather picking po kami. Yan, medyo ganun po yung buntot ng iba. Wala mga breeder, gustuin ko mang kagaya dati ng national at early bird natin yung buntot. Hindi ko naman po nagawa kasi nag feather picking po sila eh. Yan. Ito mga breeder, golden boy po ito. Hindi ko lang po napasama sa haircut kasi pagod na po yung gugupit sa kanila. Ito mga breeder, pag hindi ito makukuha, sasali ko to mga breeder. Kasi nagustuhan ko yung galaw niya. Matalino siyang gumalaw. Puro magaling siyang umilag, side step, saka siya dumadali. Kumbaga parang nag-iisip muna siya bago siya pumalo. Tingnan natin mga breeder. Pangit po yung buntot niya. Buka. Yan. Ito mga breeder. Yan. Natin. Perfection Cross Gilmore pa rin mga breeder. Yan. Ito maganda-ganda ang buntot nito. Malinis-linis. Hindi katulad ng golden boy. Buka. Parang pamaypay eh. Yan mga breeder. Yan yung ating mga pinadami ngayon. Ito mga breeder ay susubukan pa natin. Perfection. Naka-cross sa Gilmore. Bali yung perfection naman ito ay 2 times winner na yung ginamit natin. Tapos yung mga inahin natin, mga breeder, di galing kay AJ na Gilmore. Tapos yun, yung perfection galing kay Kuya Angeles, yung malapit dito sa amin. Yan. Ito mga breeder. Mga December 20 siguro magpo-post tayo kung para sa pag-release nito. Mga ganong date siguro. Yan mga breeder, lumipat tayo. Bilis sa minute dito. Yan. Ito naman mga breeder, hawak ko ay Kelso. Ayan. Yung Abair Kelso. Yan, maganda-ganda ang buntot nito. Dumi. Ayan. Bandirado po talaga yung mga Abair Kelso. Doon sa mga matagal na nakasubaybay sa akin, alam nyo yung pinahiram sa atin na Abair Kelso ng Green Island Game Farm. Ito na po yung mga anak. Tapos yung national na mga anak, kinuha niya mga breeder. Kasi usapan namin, yung mga Abair, yung unang mapapalahi sa kanila. Ayan. Mga isinali nila kasi tinesting muna nila. Ayos naman yung ayos naman yung record ng mga breeder, kaya itutuloy natin ang Abair Kelso. Yan. Hindi nga lang po sila talaga kagaya ng mga hatch na na talagang bultuhan. Sila may pitcho sila. May pitcho silang mga manok. Hindi katulad ng iba na talagang malalaki ang katawan. Yan. Pero yung ginamit natin dahil kak na siya, medyo na yung katawan, iba na yung hubog ng katawan kasi alam niyo mga breeder, pag kak na, malalaki ng katawan yan, mga bulto na. Yan. Ito, ang ganda ng buntot niya mga breeder. Yan. Kung ganito lahat yung buntot, mahaba, maganda-ganda. Yan. Yun mga breeder, grabe itong isang ito. Ito pala ay pumpkin cross sa kalaret. Yan. Grabe yung katawan.
Grabe yung katawan at balikat. Laking manok mga ka-breeder. Oh. Yan. Laking manok. 8 months pa lang po ito. Yan. Ito. Laking manok. Ganda ng buto niya at saka balikat. Yun mga ka-breeder. Liguan na natin. Ayun mga breeder, marami tayong mga Perfection X Gilmore ano. Pinadami ko talaga sila mga breeder. Kasi gusto ko yung galaw ng ama nila. Ayun. Ito. Ganun din. Bait. Quality check. Pagka galing ng kanilang mga gupit at namulong na yan, ako ganda nito mga breeder. Ito madilaw to. Ganda nito kung maayos lang yung buntot, kung hindi lang nag-feather picking mga breeder, talagang ganda nito. Bali, ito dapat pang broodstag din. Kaya lang inano ko na lang, kumuha lang ako ng isa para sa sarili ko, pang sarili ko lang. Yan. Ito maganda naman yung ano ng paa niya. Kaya lang ano, hindi ko nga sobrang dami kasi na broodstag, hindi natin magagamit, tapos bihira lang naman yung bumibili sa atin ano. Kaya mas papadamihin natin yung mga cross. Yan. Okay. Banat. Okay mga breeder, ito yung kahuli-huli na napisa dito. Hindi ko na kinuha sa pugad yung itlog. Liman. Ayan. Ito. Pinaka kahuli-huli na Perfection Gilmore ano. Ang ganda ng buntot niya. Ito lumaki ng alpas dito, hindi kasama sa range. Pinabayaan ko dito ang alpas sa hoarding area kasama nung inahin. Yan. Kumaga kung anong matuka niya dito sa alpasan na yun. Ito yung sa hoarding area. Yan, ito. Ito yung napagad ng pusa. nahingi yung mga kapatid. Pero ito, di nila kinuha kasi nag-iisa na huling pisa. Kala pa nila babae, naging tandang. Yan. Medyo hindi lang kagandahan ng katawan, hindi ko din alam kung bakit, pero ang gandang manok. Yan. Pero bata pa naman to, tingnan natin kung gaganda pa yung katawan. Yan. Ayun mga breeder, ito po yung Kelso. Yan. Paramihin po natin sila sa taon. Ito mga Kelso ito. Nagtira po ako ng isang broodstag, bali dalawa yon. Yung isa napapuntang Sorsogon. Yan. Yun nga pala mga breeder, sa mga taga Sorsogon, may mga quality stag siya, yung Wings of Valor Game Farm, hanapin niyo po sa FB. Pwede po kayong mag-order sa kanila. Yan, may mga stag sila doon. Kita ko yung mga stag nila, quality. Tapos, meron siya mga El Gamma Gray, may puti rin po siya, may sweater, yan. Tanong niyo na lang po yung mga bloodline yan, saka kung magkano. Yan. Message niyo lang po. Wings of Valor Game Farm, ito yung FB page niya. Yan. Yun. Okay mga breeder, ito ay isang golden boy yan, bandirado. Ang golden boy. Yan. Di rin po napungusan. Gawa po ng tinitingnan ko po, baka po kasi pwedeng gawing broodstag ko. Ano po? Ayan. Di po siya kalakihang manok. Ayan. Sa inahin na lang po ako mag-a-adjust ng mga gagamitin natin. Ayan po. Ayan po yung paa niya. Ayan. Ayan. Pongkan. Ayos naman po yung katawan niya. Sakto lang. Sexy size. Gusto ko lang dito. Lagi namumula yung mga paa niya. Oh. Ayan o. Lagi namumula yan. Lalo na po pagka yung sa umaga, yung nahamugan. Talagang pulang-pula yung mga ganito. Kaya natutuwa ako dito. Saka doon sa mga Perfection Gilmore, ganun din po. Kasi may mga white legs doon na kapag nabasa ng hamog, napakusok sa mga damo, namumula talaga. Kagaya po nito. Yan. Lagi siyang mapula. Yan. Ang dumi nga lang po kasi amusin. Yan. Pulang-pula rin po yung mga manito. Kukurs ko po ito sa Gilmore o kaya sa Golden Boy din po. Depende po. Next year pa naman po ito. Next year pa baka po magamit po natin ito, baka off season. Pagagandahin ko lang po muna yung katawan kasi nakukulangan pa po ako. Okay mga ka-breeder, ito sweater Gilmore. Ayan. Ayan.
Sweta Gilmore. Medyo ano din ang buntot nito. Hindi pala. May hangin pala, may hangin. Yan. Mid to high lang to mga breeder. Hindi sila, yun nag-adjust nga pala ako mga breeder sa sukat kasi yun nga mga breeder kasi yung iba ang hanap talaga nila mid station, mid to high. Nalilito rin ako mga breeder kasi yung may mga buyer dito na pumupunta, natataasan sila minsan sa manok. Yung iba naman gusto matatangkad na manok, matataas na manok. Kaya ang ginawa ko mga breeder, meron akong high station, medium, saka mid to high. Yan. Bali sila na lang po mamimili kung may papasa sa kanila na po. Yan. Bali December 20 siguro mag-release na po tayo para sa Pasko hindi na tayo masyado maraming alaga. Yan. Yun nga pala mga breeder, doon sa mga nag-uumpisa na po, lagi po doon sa mga matagal na, lagi akong pinapayuhan na huwag na daw po ako mag-breed ng late born kasi cock season na, hindi na raw po ito mapapansin. Sa akin naman po mga breeder, kaya po ako nagbe-breed ng late born. Kasi mga breeder, ang dami ko pong inaanak. Nasa 50 na po yung inaanak ko. Pag wala po akong late born, wala po akong pampasko na kita. Di paano naman po yung mga inaanak natin dyan, ano mga breeder. Saka dadaan po yung Pasko at bagong taon, tapos February, birthday ko pa. Syempre makapaghanda man lang miski 2 pirasong inihaw na tilapia. Ayan mga breeder oh. And kaya po nag-breed ako ng late born. Ayan. Kung nga lang po marami tayong breed ng national, kung sasapat naman pang Pasko at pang bagong taon, hindi na po ako mag-breed ng late born. Kaya lang po hindi ko naman po kayang mag-breed ng sobrang dami agad. Ayan. Ako mukhang uulan pa. Makakancel pa ang ligo. Ayun mga breeder, biglang dumali ang ulan ah. Ang init po kanina. Sobrang init, tapos sa cellphone yung weather, hindi naman po uulan. Ba't kaya biglang umulan? Yan, ayan po yung mahirap sa ating nagmamanok, yung paiba-ibang panahon. Kaya nire-recommend ako sa inyo na maggamit tayo ng Bitin Pro 357, saka yung mga vitamins nating iba na gawa ng Battlecock, tapos yung Premoxil, dapat nag-i-stock tayo niyan para once na may nakita tayo si Thomas, bigyan natin yan agad. Ito po, Perfection. Yan. Yung po mga Perfection natin, hindi po ganun kagaganda yung buntot. Medyo mataas po siya ng konti. Yan. Pero de-develop ko pa po na maging maganda. Apo. Kulang lang po tayo sa budget. Gusto ko sana kumuha na Perfection sa kay Mount Banahaw para naman po maging mas solid yung ating mga palahi. Kaya lang po, kulang pa talaga sa budget at doon lang po muna tayo bumili sa mga may F1. May mga doon na kumuha sila para makamura-mura tayo ng konti. Pero darating din naman makakawa tayo. Perfection po yung nagugustuhan ko sa kanya. Yun dyan Bishop Kelso rin po. Kasi yung mga tornado naman po marami po dito. Ano po? Yan. Yung Perfection na yan. Gusto ko pong kumuha sa kanya. Ito maganda sana kung medyo nakaganyan lang ng konti. Yun. Ito mga breeder, Kelso ulit. Ayan. Kelso. Ayan. Gusto ko yung ganitong katawan lang. Hindi siya sobrang laki. Hindi siya sobrang liit. Ayan. Sarap ipuin. Ganun ba? Alam niyo yung kamas na kamas nyo. Ayan. Tira ko kaya to, maisali. Hindi, magtitira po tayo. Kailangan po natin magtira kasi mga breeder, pagbibigyan po natin yung mga kaibigan natin dyan. Nag-iimbita sa atin, kaya naman nadayo pa ng punta dito. Pagbibigyan natin sila. Ayun mga ka-breeder. Ito, tingnan nyo to mga ka-breeder. Magandang manok ano. Quality. Kaya lang po mga breeder, baka po i-class B ko na to. Kasi mga breeder, may nakakapa po kasi ako ditong buto. Ayan, dito po sa side na to. Na hindi po kaparehas lang sa kabilang side. Ayan. Medyo may buto po na medyo uslit. Hindi po sila pantay. Ayan. Baka po i-class B na lang natin o kaya isarili na lang natin to. Ayan. Nakakaya naman po mga breeder sa mga makakabili. Pagka salat lang kayo na ano to. Ayan o, ayan po mga breeder. Hindi lang po masyado sigurong kita. Pero kung makahawakan nyo, malalaman ninyo.
Yan. Kaya ayun, tinataas ko po yung standard dito sa aking munting manukan. Kahit po maliit lang na manukan tayo, kailangan medyo itaas natin yung standard natin para din naman sa mga customer natin yan, mga breeder, at para sa sarili natin yan, mga breeder. Kung masasanay tayo na palulusutin natin yung mga hindi naman quality manok, hindi naman babalik sa atin yung buyer natin. Sure po ako dyan, mga breeder. Lasa ng ambon. Bali, hindi po matatapos ang pagpapaligo natin. May kurinti. Hindi po matatapos yung pagpapaligo natin. Yun na lang po dito sa side. Babasihan po muna natin kung lalaks ba o hindi. Ayan. Ito, ikaklas bin na lang natin. Ayun mga breeder. Nabigyan ko na ng vitamins. Bali, lumakas na yung ambon. Ito na lang muna yung paliliguan natin. Last na po ito. Pero marami po tayo paliliguan. Sa kabilang side pa lang po tayo. Ayan. Kagaya po nito. Dahil feather picking, wala pa rin po siya buntot. Saka tingin ko po hindi na maganda ang tubo nito. Mataas na po ang buntot nito. Pag mga ganito, problema po ng mga breeder po ito. Hindi po natin magiging maganda yung presyo natin kasi mga breeder may pula eh. Ito yung mga dapat maiwasan natin sa mga nag-uumpisa at sa mga breeder. Sa buntot kasi napakaselang po ng buntot mga breeder. Kumbaga, kung ang wing ban ay 3K ang dagdag, ito po 4K ang dagdag yung mga buntot. Ano po, pag hindi po maging maayos yung mga buntot, wala, hindi po yan gaganda yung presyo, hindi magiging maayos yung kita nyo. Ayan mga breeder. Yan po yung may papayo ko sa mga baguhang breeder, nag-uumpisa pa lang. Alagaan po natin yung mga buntot para po sa atin yon. Ayan. Para madali natin may out. Kagaya po nito, baka po ito sa taon na mapa-out. O kung hindi man, sa atin na lang to. Ayan, paano mga breeder? Hanggang dito na lang. At lumakas na po talaga yung ulan. Hindi na po kayo makakapagligo. Kawawa naman yung mga manok, sobrang lamig. Sa paano? See you soon sa next episode ng JM Game Farm. Alright.